Once again, hello everyone, I am Rosito Orquesta, and today we will talk about database management system, uh, particularly about filtering data. How are we going to use the keyword and, or, in, not in, between, like, and as well as limit. And also we'll talk about grouping of data. We'll use group by and having. So these are the topics that we are going to discuss. We are going to create a sample query for today on database management system. Again, we will talk about how to filter your data. You see, you're going to retrieve information from your table, from your database. So we will use and, or, in, not in, between, like, and limit. And then for the grouping of data, we will be having group by and having. So we will just have two. As for the filtering of data, in my previous video, I have already used the limit. I have already provided an example about limit, how to use limit and filtering data, and the group by. So for those who have not watched the previous video discussion on database management, where I created an example on how to use limit and group by, I will include the link on the description of this video so that you can visit. You can watch the previous tutorial, previous discussion about limit and having. No, not having, but group by. Okay. So just like the other tutorials or other video discussions, I will do it interactively with MySQL database. So let me repeat again, it's not about the MySQL database, it's about the SQL itself. You can use different database like Postgre, Firebird, Access, MS Access, or like the SQL Server of Microsoft. It's still using the same syntax, semantic, on how to filter data during retrieving of the data from your table, as well as how to group data. So it's the language itself, the query, the structured query. So never mind what database I am using, but be mindful on the command, because although we have many databases, all of those databases uses the same SQL or the structured query language. Siguro may pagkakaiba lang kapag yung NoSQL na, not only SQL na ang ginagamit. Okay. So for that, well, anyway, if you have your computer or you have your laptop and you have installed MySQL, then you can follow my instructions. You can perform while viewing this video. So first we're going to open the MySQL command line. Okay, and then we'll provide a password. The password is will be set up during the installation of your MySQL database. So kung sa pag-install nyo, hindi nyo makalimutan yung yung password na nilagay nyo, so dapat pag open nyo ng MySQL command, makakapasok kayo gamit yung password
sa configuration. Okay. So lagyan natin para mas klaro. Ayan. The first command is to show databases. Again, the purpose of this command is to display all the current available database in MySQL. So we have information schema, we have MySQL, we have Prudence, and Test. So among these four databases, the one that I've been using since the with the other video discussion is the database Prudence. So today I will also use the Prudence database. So the command is use Prudence. Ayan lang. And then it will say database change. That means I am now inside the Prudence database. Then I will give a command. I'll type the command show tables so that makita ko kung ano na ba ang mga tables na nandyan sa loob ng aking database. Currently, isang table lang ang mayroon ako, yung student. But I don't want to use that student table with this video discussion, so I'm going to create a new table. So the command is create table. So for example, I will name this table employee. Employees. Then emp id, give int 11, auto not null, and then I'll set this as primary key. Not null, and then the emp name, text, and then emp address text, emp birth date. So I will be using that data type date, because since it's about the birth date of the employee, so date po yung gagamitin natin, hindi text, hindi int, hindi ano man, basta date. Pag date yung ginamit natin dyan, pwede natin siya entryhan ng month, day, and year. Okay? Tapos age, itong sa age, ent lang natin yan. Okay. Tapos salary. So sa salary, since pwede siya pwede siya ng fraction. Halimbawa may overtime, undertime, so pwede magkaroon ng fraction yung sweldo niya. Halimbawa 6,700.50. So yung 0.50, yun yung fraction. So ang gagawin natin is gawin natin double. Okay, try natin kung wala ba. Yes, parang may may mali yata ako dun sa creatable employees. Ito nilagyan ko ng curly brace, so dapat siguro balik natin. Try natin kung yun lang bang mali. Oops, auto. Okay.
So mali ulit ako doon sa aking dito sa pag-declare ng auto. Name, address. Okay, ayan. So, unang mali is yung after dito sa create table employees nilagyan ko ng curly brace instead of open parenthesis. Yung pangalawang mali ko is dito naman. Dapat pala is auto underscore increment instead of just the word auto. So, ang gamit po ng auto increment is hindi na ako maglalagay ng ID number. So, every time na may idagdag akong employee, yung database na mismo yung maglalagay ng MID. So, mag-start siya ng 1. Pag next add mo, magiging 2. Next add, magiging 3. So, automatic nilalagyan niya ng value, yung MID. So, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Until sa ma-reach niya yung 11 na maximum character value na inilagay natin for MID. So ayan. So describe natin employee. Ayan. So kung isi-select natin yan, select asterisk from employees, ang mangyayari is wala pa yung laman. So, para mas maintindihan nyo yung auto increment, ganito po yan. Mag-i-insert ako. Into employees values. So, ganyan. So, para sa MID, wala kong ilalagay na value. Diba? Sabi ko yung database na automatic na maglalagay ng value para sa MID since naka-auto increment siya. So, ang ilalagay ko na lang dito is default. Yan lang. Tapos yung name, so Rosito Orquesta, tapos address, Pagadian City, tapos maglalagay ako ng birth date. Sa birth date naman, dapat mauna yung year, month, and day. So ganito yun, 1989, tapos 05/24. Ayan. Tapos ng date is age. So since yung age is int siya, so pwede mo lang hindi lagyan ng single quote. Okay? So ayan, para mas makita ninyo. So I am 31 years old. Tapos ano yung pang last? Salary. So halimbawa yung salary ko is 6,700 0.50. Yan. Para mas makita nyo yung kaibahan ng integer, which is ito, binigyan ko ng 31, yung sa age po yan. Ito, mph, int, at saka yung double for emp salary. So, kung titigan nyo pong mabuti, yung 31 is a whole number siya for int, while yung 6,700.50 for emp salary is double, so pwede siya ng fraction. Tingnan natin kung hindi mag-error. Okay. Press enter. Anyari. Ba't tayo ako makapag-enter? Wait. Ayun. So ang sabi is query okay, one row affected. So meaning walang error dun sa nilagay ko na values for or yung mismong query ko na insert. So tingnan ulit natin. Select asterisk from employees kung meron bang laman. So ayan po, may laman. Yung MID automatic nagkaroon ng 1. Ngayon kung uulitin natin yan, okay, so
papalitan ko lang yung name ko ng Rosita. Default pa rin yung sa values. Pag enter ko nito, dapat magiging 2 na yung emp ID ni Rosita. Okay, so select, and as you can see, automatic nag number 2 yung emp ID. So hindi na ako nag-add pa ng kung anong emp ID. Siya na yung automatic na nag-increment previous value plus 1. Previous value is 1 plus 1 equals 2. Then if maglalagay ulit ako mamaya ng isa pang employee, magiging 3, 4, 5, and 6 na yan. Okay, so kompletuhin na lang natin, dagdagan pa natin. So pwede, ang galing ng pangalan ko, no? Pwede kong paglaruan. So siguro 6,000 lang yung salary niya, tapos change natin tong kanyang address ng Dumalinaw, yung city na yung Dumalinaw. Okay, tapos isa pa, we have Rosito, Rosita, Rosette. Ayan. Tapos ito naman, Tukuran City. Yung sweldo niya naman mas mataas yung ano niya, yung sweldo niya. Gawin natin 10,000. Okay, tapos isa pa, Rus, and then ito naman gawin nating mas matanda. So instead of 89, gawin nating 85. So since 85, 31 plus 89, 88, 87, 86, 85, so plus 4, 35 na to. Tapos yung sweldo niya mas mataas pa, bali siya kumbaga yung boss or admin. Okay, so ito naman, ang address gawin nating Labangan City. Ayan. Ayan. So meron na tayong 5 data or information sa ating table employees. So ngayon, gagamitin natin yung filtering. So instead of select asterisk from employees lang, na kung saan i-display niya lahat ng laman ng ating table employees, gagamitan natin ng filter. Una natin gagamitin is ang AND. So yung AND, pwedeng magiging dalawa yung basihan ng search na gagawin mo. So for example, gawin mong basihan yung address, employee address, at saka salary. Okay, so try natin. Select asterisk from employees where, so since meron tayong condition, gagamitin pa rin natin yung where close, where emp address is equal to Pagadian City. Ayan. And emp salary is equal to 20,000. So ayan yung pag-filter ng data sa select query.
So ginamit natin yung and. So ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari kung ganito ang gawin natin query? No? Emp address equals to Pagadian City. May Pagadian City ba? So meron, dalawa. We have this employee 1 and employee 2. May emp salary ba tayo na 20,000? So meron tayong isa. Ito, employee number 5. Sa tingin nyo kaya ay lalabas ang dalawang employee na, tatlong employee na to. So employee 1, employee 2, and employee 5. So tingnan natin kung i-return ba niya or i-display ba niya yung tatlong employee na yon. Which is yung dalawa, ang address is Pagadian City, at yung isa naman is ang salary is 20,000. So ang nangyari, ayan, walang result. Empty set, 0.0 seconds. So bakit walang result? Paano nangyari walang result? Kung titingnan natin yung table is mayroong 1 and 2 na from Pagadian City, at meron namang employee number 5 na may 20,000 sa emp salary. Ang nangyari kasi is dapat true ang dalawang ito. Kung hindi nyo nakakalimutan yung klase natin tungkol sa logic gates, or siguro nung previous years nyo, previous school year ninyo, may itinuro sa inyo yung teacher nyo about logic gates. So kapag and, dapat true yung dalawa. Yung employee is from Pagadian City at yung salary niya is 20,000. So sa unang employee 1, true na yung isang where, address is Pagadian City. So nag-true na ito. Pero pagtingin niya sa sweldo is 6,700.5 lang man, at yung hinahanap is 20,000. So nag-false siya pagdating dito sa salary. So nangyari, to na yung emp address na Pagadian City, false yung emp salary na 20,000 for employee 1. So since true and false, hindi niya i-return yung result. Kasi dapat true yung address na Pagadian City, tsaka true din na yung salary niya is 20,000. Ganon din yung nangyari sa employee number 2. Nag-true na sana siya sa emp address na Pagadian City, kaso nga lang nag-false naman siya sa emp salary na 6,700.5. Hindi eksakto sa hinahanap natin na 20,000. Yung sa employee number 5 naman, ang hinahanap is emp address Pagadian City. So nag-true na yung nag-false yung emp address kasi yung sa 5 is Labangan, tapos sa emp salary na naman nag-true. So nauna ang false yung sa emp address niya, hindi Pagadian City kasi Labangan yung sa kanya Pero pagdating sa emp salary, true kasi 20,000. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya i-return as a result kasi nga dapat true yung emp address at true naman yung emp salary. So dapat from Pagadian City yung employee at yung salary niya is 20,000. Pag parehong true ang dalawa na yon, yun ang lalabas. Okay. So isa pang halimbawa. For example, instead of 20,000, ang ilalagay natin dito is 6,700.5. So itong pangalawang query ko, dapat ang i-return niya dito is ang employee 1 and 2. Kasi ang hinahanap na emp address is Pagadian City, which is pasok yung employee 1 and 2. Tapos yung hinahanap na emp salary is 6,700.5, which is pasok naman yung salary ni employee 1 and 2. So try natin. Ayan.
As you can see, dahil nag-true yung emp address na Pagadian City at nag-true yung emp salary na 6,700.50, ni-return niya sa result yung employee 1 and 2. So yan yung pag-filter ng data gamit ang AND. Ito. So dalawang column yung tinitingnan mo. Dapat true yung first at second column na inilagay mo dun sa where clause mo. So hindi lang isang column ang basihan sa query kapag naggamit ka ng AND. Okay? So I hope na nakuha yon. And then pagkatapos ng AND, yun namang OR. So balik natin yung isang query. Ito, yung itong first query. So instead na AND, gagamitin naman natin is OR. So ano kaya yung mangyayari kapag yung query natin na select asterisk from employees where emp address is equal to Pagadian City or emp salary is equal to 20,000. So pag sinabing OR, dalawa pa rin yung tinitingnan natin na na column, pero kahit saan doon ang magiging true. Halimbawa kung nag-true yung emp address, i-return niya yung employee 1 and 2. Kung hindi naman mag-true yung emp address pero nag-true yung emp salary na 20,000, i-return niya yung employee number 5. So kabaliktaran yung query na OR sa query na AND. Kung sa AND, dapat yung dalawa is true. Sa query naman na OR, kahit isang column lang ang magiging true, i-return niya yun as result. So try natin kung tama ba yung sinabi ko. Okay. So ayan. Kanina na ginamitan natin ng AND, hindi lumabas itong tatlo na to, di ba? Pero nang ginamitan natin siya ng OR, lumabas sa result yung tatlo. Employee 1, employee 2, and employee number 5. Bakit nga ulit? It is because ang employee 1 and 2, kahit hindi man umabot sa 20,000 yung emp salary nila, kasi 6,700.5 lang, pero yung emp address naman nila is Pagadian City, which is true dito sa ating query na Pagadian City ang hinahanap, ni-return siya as result kasi ga OR. Kapag OR, kahit isa lang yung true, i-return niya as result. Unlike sa AND or kabaliktaran ng AND na dapat dalawang column yung true, yung emp address at saka yung emp salary dapat true. Kung Pagadian City at 20,000 yung salary, return. Pero dito, hindi kailangan na true lahat. At least isa. Kung mag-true yung emp address na Pagadian City, return as result. Kung nag-false emp address sa Pagadian City pero nag-true yung emp salary na 20,000, return pa rin as result. Kaya ang nangyari, we have employee 1, 2, and 5 as a result of this query using OR. So hindi siya ganun kahirap intindihin. Ang isipin nyo lang, kabaliktaran siya ng AND. Kapag AND, dapat dalawa true. Kapag OR, kahit isa lang yung true. Okay? After naman ito is yung end. Okay, so
So again, ito yung kabuuan ng laman ng ating employees na table. So meron tayong 5, di ba? We have from Pagadian City, 2, isa sa Damalinaw, isa sa Tukuran, isa sa Labangan. No, ang mangyayari is gusto ko specific lang yung address na nasa result. So hindi lahat ang i-display gaya nito na andyan lahat. Gusto ko is yung i-display lang niya is siguro yung 2 Pagadian at saka isang Labangan. 2 Pagadian at isang Tukuran. So ganyan. Isali na rin din natin yung Damalinaw. So ganito yung query. Gagamitan natin ang in. Select as the rest from employee. Where close pa din. For emp address in. So ayan. Tatlo yung titignan natin na place. So sali natin si Pagadian City, tapos si Damalinaw, tsaka si Tukuran. Ayan. So gusto ko sa result is ang ipapakita niya lang is yung mga employee na galing sa Pagadian City, galing sa Damalinaw at saka Tukuran. So ayan. Yan yung in. So halimbawa pag meron kang mga 100 to 1,000 employees, tapos iba-iba yung address, pero hindi lang isang address yung hahanapin mo. Like if yung Pagadian City lang, halimbawa gusto mo i-view lahat yung Pagadian City at Damalinaw or sa Tukuran, parang ganito yung ginawa natin. Din-display natin yung mga employee na galing sa Pagadian, Damalinaw at Tukuran. So pwede nyo gamitin ang in. Tapos ilalagay nyo lahat yung pagpipilian. Kung naka-text yan, lagyan nyo ng single quote, kagaya ng ginawa ko. Single quote of Pagadian City, naka-single quote yung Damalinaw City, naka-single quote din yung Tukuran City. So ayan, in. So ibig sabihin, lahat ng employee na ang emp address ay Pagadian City, Damalinaw City at Tukuran City ay kanyang i-return as result. So ganun lang yon ang purpose ng in sa pag-filter. Pwede din naman natin gawin yung sa salary. Halimbawa, ang gusto ko lang is 6,000, 10,000 at saka 20,000. So ang mangyayari is ganito: 6,000, 10,000, 20,000. Tapos papalitan natin yung emp address ng emp salary. So gusto ko i-display niya lahat ng employee na may salary na 6,000, 10,000 at 20,000. So yan. So bakit dalawa ang result? Kasi walang employee na may salary na 6,000. Pero meron din 6,000.5 or 6,000.50.
yung nilagay ko lang sa query is 6,000. So ang naging totoo lang dito or naging true lang dito is yung 10,000 at 20,000. That is why employee 4 and 5 lang yung nilagay sa result ng query na to. Okay? So yun yung gamit ng in. How about kung baliktarin naman natin? Not in. So for example, ayan. Instead of in, gawin nating not in. So kabaliktaran ito ng in. So dahil kabaliktaran ito sa in, kung ito yung result ng in, dapat sa not in, hindi lalabas tong employee 4 and 5. So try natin. Ayan. So sa in, ang hinahanap niya is yung employee na may emp salary na 6,000, 10,000 at 20,000. Pero sa not in, nakabaliktaran ng in, ang hinanap niya naman is yung mga employee na ang sweldo, ang salary, ang emp salary is hindi equivalent or hindi kapariha ng 6,000, 10,000 at 20,000. So sa nakita nyo nga doon sa ating result ng query, ang na-return niya is yung 6,700.5 at saka 6,000.5. So hindi niya din-display yung 10,000 at 20,000 kasi nga not in yung ginamit natin, kabaliktaran ng in. Kapag in, ang hahanapin niya is yung andito sa listahan, yung nilagay nyo sa parenthesis. Pero pag not in, ang hanapin niya is yung wala doon sa listahan o wala doon sa loob ng parenthesis. At dahil wala dito sa loob ng parenthesis itong 6,700.5 at 6,000.5, kaya sila yung nasa result ng not in na query. Okay? So display natin ulit yung kabuuan. So ito yung kabuuan. Okay. So kung nakikita ninyo, yung age is 31, apat na 31 is 35. Try kong i-update. So gawin kong 31, 32, 33, 34, 35 yung age. Update employees, set emp age equals to 31, where emp id is equal to 1. Tsaka dahil magbabago yung emp age nya, babaguhin ko din yung birth date nya. So yung 1, yung 2 na pala. Yung 2 gagawin nating 32. So yung kapanganakan niya ay magiging 1989 05 20, hindi 1989 but 1988. Ayan. Update employee sent update. Ay, okay. So dahil dalawang column pala yung i-update ko, dapat lagyan ko ng comma. So
nalimutan ko yung comma. Ayan. So tingnan nyo yung first query ko, dalawang column yung gusto kong baguhin, yung emp birth date saka yung emp age, emp b date at emp age. Ang mali ko dito is in between ng single quote na to at saka emp age, dapat lagyan pala ng comma para maintindihan na dalawang column yung gusto kong baguhin ang value. So kaya inaulit ko dito sa baba, nilagyan ko na ng comma at yun, naging eksakto na yung query. So baguhin naman natin yung number 3, gawin natin yung 33 yung edad niya, since ito yung magiging 87. Tapos yung number 4 magiging 34. Tapos yung date niya is magiging 86. Ayan. So select natin ulit. So 89, 88, 87, 86, 85, 31, 32, 33, 34, 35. Binago ko yung emp date saka emp b date saka yung emp age kasi yung next na gagamitin natin sa data filtering is between. So magbibigay tayo ng range. So halimbawa ganito, select asterisk from employees where emp age between 32 and 34. Ayan. Pansinin nyo, yung query ko ginamitan ko ng where close, emp age, tapos yung condition is dapat ang emp age or yung edad ng employee is between 32 and 34. So ang nangyari, ang binigay niya na result is employee 2, 3, and 4 lang, which has the emp age of 32, 33, 34. So yung sa condition ko is 32 and 34, pero nasali yung 33. Bakit nga ulit? Kasi range yon, between. Parang sinabi ko, dapat yung age ng employee mag-start ng 32 hanggang 34. So yun po yung between. Starting number or starting starting emp age, ending emp age. So lahat ng result na ibibigay niya is dapat yung edad is nasa pagitan lang ng 32 and 34. At ang nangyari, ibinigay niya yung 2, 3, and 4 na employee because yung number 2, yun yung employee na may edad na 32. Tapos yung number 4 employee naman is may edad na 34. So parang minimum and maximum. Yung 33 na isali sa result kasi nasa gitna siya ng 32 and 34. Kasali siya sa range from 32 up to 34. So yun yung between. Magbibigay ka ng range between. Yun lang iisipin nyo kapag kailangan yung may range yung query or yung result. Halimbawa range sa birth date, so from 86 to 88,
or yung salary na from 6,000 to 10,000 lang, or from 6,700 to 10,000 lang. So meron kang range, meron kang minimum value and maximum value. Kapag ganun yung gusto mo mangyari sa result ng query mo, gamitin mo is between. Okay? So, malapit na tayong matapos sa filtering. Pinakapanghuli nito is, kasi nga sana may limit pa, pero na discuss ko na yung limit in my previous video. So, magtatapos tayo sa filtering gamit ang like. So, again, display ulit natin yung kabuuan. Yan yung kabuuan na laman ng ating employee table. Ngayon, kung pansin nyo, kapag nagsisearch kayo sa halimbawa sa Google or sa YouTube o kaya sa Facebook, pag type nyo ng how, for example how na word, HOW, magbibigay agad yan ng result na nagsisimula sa how, di ba? Pag dinugtungan nyo naman, so let's for example how to, lahat naman ng result is may how to. Tapos dinugtungan nyo ulit ng how to prepare, so ang lahat ng result na naman niya is merong how to prepare, regardless sa kung ano man yung nasa hulihan pa ng mga salita or words. Basta yung simula or kaya gitna is merong how to prepare, diba? So sa data filtering, ganyan ang konsepto ng like. Halimbawa, gusto ko i-display lahat ng employee na ang emp name ay magsisimula sa RO. Ayan. So, ganito po ang itsura kapag gumamit ka ng like. Ito yung keyword, like. Ito yung column kung saan mo hahanapin. At ang hahanapin mo ay itong row, RO. So, yung percent, ibig sabihin yan, magsisimula siyang maghanap sa left side. Okay? Pag yung percent nilagay mo sa right side, ibig sabihin hahanapin niya ang mga pangalan sa emp name na nagsisimula sa RO. At since lahat ng emp name dito nagsisimula sa RO, so dapat ang ibibigay niya ay 5 employee pa rin. Ayan, so 5 employee pa rin. How about, kaya na sinabi ko kanina, dinugtungan nyo na naman. Instead of RO lang, nilagyan nyo ng S, ROS. So kapag ganito na, dapat ang result lang niya is 4. Mawawala itong employee number 4 since yung kasunod ng O niya is X, hindi S. So, try natin. Ayan. So, as you can see,
Ang result lang is employee 1, 2, 3, and 5. Hindi na naisali yung employee number 4. Kasi nga, yung number 4 is ROX. Pero yung sa query natin, ang hinahanap natin is from left side, dapat nagsisimula sa ROS. Yan yung gamit ng like. Ano naman kaya ang mangyayari kung itong percent is ilalagay natin sa unahan? So, ibig sabihin yan, pag nasa left side naman yung percent, ang titignan niya is ang dito sa kanan. So, lahat ng pangalan na yung pinakakanan is magtatapos ng ROS. Meron kayang result. Ang nangyari, wala siyang ibinigay na result. Bakit? Dahil lahat ng employee nagtatapos sa STA, hindi ROS. So, bantayan nyo kung saan nyo ilalagay yung percent sign. Kapag sa left side nyo nilagay, ang titingnan niya is yung last letters. Kapag sa right side nyo nilagay yung percent, ang titingnan niya is yung first letters. Okay? Pero mangyari, pwede natin siyang lagyan ng dalawang ganyan. Halimbawa, lalagyan ko ng T. So, dalawa yung percent sign ko. Meron sa left side, meron sa right side. Tapos T yung nilagay ko sa gitna. Ang mangyayari is ganito. Dinisplay niya lahat. Bakit dinisplay niya lahat? Ang explanation dyan is kahit saan banda sa pangalan, as long as merong letter T, kanyang i-display. And as you can see, lahat ng employee merong letter T. Pwede natin palitan. Instead of T, gawin natin X. So since X na yan, dapat ang magiging result lang niya is yung employee number 4 lang. So wala sa unahan, wala sa hulihan, kahit saan dun mapauna man o hulihan or nasa gitna, as long as may letter X, dapat ibibigay niya as result. There you go. So yun yung kaibahan ng paglalagay ng percent sign kapag gumagamit ka ng like. Again, kapag yung percent sign nasa left, ang titingnan niya, una niyang titingnan is yung nasa hulihan na mga letra. Kapag yung percent sign nasa right side naman, ang unang titingnan niya ng mga letra is yung nasa left side mo naman, yung nasa unahan. Pero kapag dalawa yung percent sign, meron sa left, meron sa right, ang titingnan niya is kahit saan, mapaunahan, gitna, or hulihan, as long as andun yung hinahanap mo. Okay? Ang tawag naman dito, yung nilalagay natin sa loob ng single quote, nakasama ng percent sign, ang tawag dyan is wildcard. So ang tawag dyan is wildcard. Kapag nagamit ka ng like, dapat meron siyang wildcard. Yung wildcard is yun yung hahanapin natin dun sa nirequest mo na column.
So ayan. So parang ganyan yung nangyayari kapag nagsisearch ka ng video sa YouTube, nag-search ka ng post or people or anything in your Facebook, or nag-search ka dun sa Google o sa Yahoo o sa Bing o kahit anong pamang website yan. Parang ganun yung konsepto ng like. Okay? So tapos na tayo doon sa filtering data. Proceed tayo sa grouping of data. So in my ulitin ko na lang. Gagamitin ko na lang yung limit instead of pero anyway, I will also include the link of my previous video discussions about limit. Pero ganito yung limit, di ba? Select asterisk from employees, limit one, 3. Ayan. So parang ganyan. Limit 1, 3. So nagsimula siya sa 2, 3, and 4. So kung gusto natin na magsimula siya sa 1, bigyan na natin ng 0, tapos 2. Ayan. Or 3. So start ng 0. So ang i-display niya is 1, 2, and 3 na record. So nilagyan natin yung limit. Pag walang limit, full blast yung pag-display. Halimbawa kung meron kang 500 recorded data in your employees table, so yung 500 display lahat yon kapag select asterisk from employees lang. Pero pag nilagyan mo ng limit like 0 up to 100, and then 100 up to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, per hundreds yung i-display niya. Parang ganyan din yung mangyayari sa kapag nag-search ka sa Google. Kung mapapansin nyo, mayroon dong parang pages, may mga numbers dun sa baba. Usually nasa baba yan. Parang try natin para makita how to prepare for an earthquake. For example, this one. Ayan. So pag titingnan natin, meron siyang pages dito sa baba. Page 1, 2, 3. Bilangin nga natin. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So I guess 11 ata. 11 ata yung result natin. I don't know kung kasali ba talaga itong may add. So siguro 10 lang. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pang 11 tong may add. So pag click natin tong number 2, parang sinabi natin na select asterisk from result limit 10 to 20. So dapat 10 pa din. Page 2, 10 pa din. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pa din. Pag page 3, 10 pa din to. So every pages 10 yung binibigay niya na result. So parang ganun ang nangyari dito sa limit. So pwede mong gamitin ang select asterisk from employees, limit, bla bla, ilan ba ang ililimit mo. Kung napakarami mo ng employees tapos gusto mo siyang gawa ng program, i-display siya sa
sa website with yung ganito, parang ganito, may pages siya sa baba. Every pages is magdi-display siya ng 10 employee lang. So pwede mo gamitin yung limit na query. So ayan, yung pang filter. Okay, so binalikan ko lang, pero yung dati kong explanation is ilalagay ko pa rin sa description para mapanood nyo naman. And proceed tayo sa grouping of data. So display ko muna ulit yung lahat. Ayan, so yan yung kabuuan. So yung group by is nagamit ko na, pero ulitin ko. So halimbawa i-group ko yung parang gagawa ko ng census. I-count off ko yung total ng employees per address. Ilan sa Pagadian City, ilan sa Damalinaw, ilan sa Tukuran, ilan sa Labangan. So halimbawa select count asterisk as, so ibig sabihin nito is bibilangin niya lahat, tapos yung sa result bibigyan natin ng alias total employee, total na lang. Tapos syempre, paano mo malaman kung sino yung may-ari ng total na yon kung hindi natin i-display din si emp address? Kailangan natin i-display yung emp address, pero bibigyan natin ng alias din. From employees, okay, group by, so lakihan ko para mas klaro, group by emp address. Ayan. So gusto ko ipakita yung total ng employee per address at saka yung mismong address. Group na ko siya by address. Okay, so tingnan natin kung tama ba yung ginawa ko. So ayan, isa sa Damalinaw, isa sa Labangan, dalawa sa Pagadian, isa sa Tukuran. So ang itong total na to is yun yung alias ng pag-count. Itong address na to is yan yung alias ng emp address. Ayan, ginawa ko na yan in the previous video ko, diba? So ngayon, ang kulang na lang natin is having. Okay, so balik tayo sa kabuuan. So ito ulit yung kabuuan ng laman ng ating employees table. And then sa grouping of data, so previously nagamit na natin yung group by. So ngayon gagamitin natin yung having. So halimbawa ganito, select asterisk from employees, group by
Ayan. So, isa ito sa example ng pag-group ng result. So, nagbigay tayo ng condition. Select asterisk from employees group by, so i-group niya by emp salary. Pero dapat yung salary is mas malaki sa 6,700.5. So, dahil dyan ang employee 4 and 5 is yung dalawa na may mas malaking sweldo kumpara sa 6,700.5, kaya sila yung dalawa ang nasa result. Hindi nasali yung employee number 1, employee number 2, employee number 3 kasi yung sweldo nila is mas mababa or equivalent lang ng 6,700.5. Ang hinahanap natin is greater than. Yung M salary is greater than 6,700.5. Kaya ang result na binigay is yung employee 4 and 5. So, yan yung kabuuan ng discussion natin ngayon, which is yung pag-filter ng data. Paano natin siya i-manipula. Dapat ganito yung result sa query, ganito yung result ng query. Paano siya i-group, i-buklod-buklod. So, filter, group. So, yun. So, natutunan natin ang paggamit ng AND, ng OR, ng IN, ng NOT IN, between, like, limit, group by, and having. So, siyam. Siyam na keyword na sobrang gamit kapag gumagawa ka ng isang system na may database. Okay? So, yun yung pinaka common kadalasan na nagagamit sa paggawa ng system, ng program. Okay? Na mayroong database. Marami pang mga query, pero yun yung pinaka gamit na gamit. So kung alam mo yun, pwede ka na pang sabak gumawa ng system. Yung mga hindi mo matututunan sa video lectures ko, pwede mo matutunan in the later part. Pero sa ngayon, yun lang muna. Pag natutunan na memoryado mo na yun, or naintindihan mo yun, naintindihan mo kung kailan mo siya dapat gamitin, pwedeng gamitin, I'm sure makakagawa ka na ng isang simpleng system. Okay? So, ulit-ulit lang yon. Kahit anong database, MySQL pa yan, Oracle pa yan, o kaya is MariaDB, MongoDB. So, ganun-ganun lang din yung mga paggawa ng structured query language or ng SQL. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa video discussions na ito. Ginawa ko ng interactive habang nag-i-explain, gumagawa ako ng example, pinapakita ko kahit yung mali ko para may may makita kayo na sadyang ganyan. Hindi lahat nagiging perfecto. So, kita nyo naman, kanina may mga mali ako sa query. So, ganun talaga. At least, alam nyo na mali pala yun. So, dapat alam nyo kung ano yung pakatutukan nyo
magkulang ng semicolon, magkulang ng single quote or comma. So yun, magkakamali, mag-error. So lagi nyo isipin yung comma, single quote or double quote, semicolon, or yung dash for dates. Mauna dapat yung year, month, day, tapos yung ano pa ba? So marami mga small details pero kailangan yung bantayan. Kita nyo naman kanina, nakaligtaan ko lang yung comma, error agad siya. So yun yung mga dapat nyong pakaisipin lagi kapag gumagawa kayo ng queries. Okay? So wag ma-stress. Hindi naman ganoon ka hirap gumawa ng query. Ang kailangan mo lang is logical thinking. Isipin mo muna kung ano ang gusto mong mangyari, anong gusto mong gawin, anong gusto mong maging result or i-display ng yung program, ng yung system, ng yung database. Tsaka mo isipin alin dun sa mga tinuro ko ang pwede niyong gamitin sa limit, basic, of, vice, between, and, or, in, not in, like, or limit. Yun. So, I hope you have learned. And that's it for today. Thank you so much.